Hello mga kakabsat! Good morning and welcome back to my YouTube channel! Okay, ngayon kakabsat, lilinisin natin. Alam niyo po ba, kwento ko lang muna bago ako mag-umpisa. Ngayon pa lang po tayo nakapag day off, kaya ang daming gusto kong gawin dito sa bahay namin dahil sa straight na nagtrabaho ako, sa straight na mga araw, ang dami ng kalat dito sa bahay namin mga kakabsat, kaya kailangan ko naman ng galaw-galaw ng konti. So ang una kong project sana ay itong patio namin. Ayan. So inumpisahan ko na, ayan pasensya na sa mga sinampayak, yan mga sampay diyan. So inumpisahan ko na, meron sana akong project dito na gagawin. So abangan niyo po 'yan. Hopefully matapos natin in 2 days. Kasi darating yung in-order ko sana mamaya. So, walisan muna natin to. Labas na lang natin yan para walisin ng Yan. Tapos, itatayo natin dito yan. Okay? So, abangan natin. Lilinisin ko muna to para po kukuhanan natin mamaya kung ano yung pag-dessert. Siyempre, hindi ko nakukuhanan kung paano ko lilinisin. Alam nyo naman na yun. Di po ba? Hindi, joke lang. So, okay. So, abangan nyo po. Okay? I'll be right back. Ito na po yung progress natin. Ayan. So, winalisan ko na. Hindi na talaga matanggal yung mga stain na yan. But it's okay kasi tatakpan naman yan mamaya pag dumating na yung itatayo natin dito sa area na yan. Okay? So, yan pala dyan behind the wall behind this fence ay fence nila Ate Julie. Ayan yung kanyang umbrella. So, maganda lang kasi pag kinulang ako ng toyo which is hindi naman nangyayari dahil marami pa rin akong reserbang toyo sa ulo hindi kung kinulang ako ng suka, yung mga condiments ba, so dyan nag-aabutan lang kami ni Ate Julie dyan. Yan, inaabot niya, tas kukunin ko dito, lalo na nung alam niyo po ba yung kasagsagan ng COVID. Ay nako, dahil 'di ba nagka-COVID, may mga COVID yung mga tao. So hindi makalabas. Kaya ang ginagawa namin ni Ate Julie diyan kami. So syempre naka-gloves, 'di ba? Anyway, so ayan, sitignan niyo naman ang kalat po ng bahay namin. Diyos ko, nakakayaman ipakita, pero ipapakita ko. Ayan po, tipo yung mga nakuha ng asawa ko nung kailan nag-surprise siya na pumunta siyang pumila. Hindi ko talaga alam na pumila siya. Ang dami niyang nakuhang bell pepper. So, ang ginawa ko sa mga ibang bell pepper, hiniwa-hiwa ko tapos nilagay ko na siya sa freezer para pang later on pag hindi na naman sila magbibigay ng bell pepper, diba? So ayan, patutuyuin lang natin yan ng konti. Nailabas ko na rin pala yung mga basura, and then yung mga ibang basura dito ilalabas ko din mamaya. Tapos babalutin ko, may door to door ako para sa Pilipinas, so hindi ko alam kung ano pa yung mga pwede kong ilagay dyan, which is mayroon naman kasi binakbak ko yung isang door to door ko dahil tinignan ko yung mga expired na, kaya binago ko yung box. At saka yung pinagpapadalhan kasi namin parang ang pangit na dahil nagbigay na sila ng limit, which is hindi naman dapat na magbigay ng limit kasi syempre ano yung mailalagay mo kung may way limit, di ba? Naiintindihan ko naman masyadong mabigat, pero syempre alangan naman na puro damit lang yung maipadala mo, paano naman yung mga ibang mga gusto nila doon sa Pilipinas, di ba? Kaya ayan, so malapit na si Rani umuwi, kakain muna kami ng breakfast. Nagluto lang ako ng fried rice and fried egg. So tuloy-tuloy ko pa rin ang aking paglilinis. Tapos titignan ko kung ano pa yung mabibili ko mamaya pag pumunta ako sa tindahan. Okay, so I'll be right back. 3 hours later. At eto na nga, voice over muna tayo mga kakabsat. Paalis kami dyan ni Rani kasi pupunta kami sa bahay nila nanay. Habang hinihintay ko ang aking shipping,
Kaso, anong oras na, anong petsa na, wala pa rin. Kaya ang sabi niya, tara na, punta muna tayo kina nanay. So, ayan, patawid na kami ng, ano ba tawag dyan, kalsada. Alam niyo po ba mga kakabsat, takot na takot ako laging tumawid dito kasi ang bibilis ng mga sasakyan. Buti na lang nung mga time na yan, wala pang masyadong sasakyan. Kaya, sabi ko, dalian na natin. At eto talaga yung sinadya ko, yung bayabas. Nagbakasakali kami kung merong bunga or kung meron bang malalaking pwedeng kainin na. Kasi si Alan ay gusto niya yung bayabas na yan. Ang mahal-mahal sa tindahan mga kakabsat. Samantalang dito kina nanay, libre lang yan, manunungkit ka lang. Charot, di ba? Meron din naman kaming nakuha na ilang piraso pero at least na-satisfied ko yung cravings ni Alan sa bayabas. Kasi kwento ko lang, last time bumili kami ng bayabas. Hala, inabot ba naman ng $7.99 isang piraso lang? As in $7.99 po ha. Syempre hindi ako nagko-complain dahil mahal nga naman talaga yung mga ganong klaseng prutas dito sa San Diego. Pero pasasalamat na lang dahil may puno sila nanay. Kaya kahit papaano ay nakakakuha kami ng mga libre. At nakaka-enjoy din naman niyang mamingwit. Wag lang malaglag, kagaya niya no, nalaglag. Kaya, kasi hindi ako masyadong marunong maggamit ng panungkit na yan. Nung mga bata pa kami, naakyat ko lang yung puno ng bayabas kaya lagi kaming napapagalitan ng mga lolo't lola namin noon. Meron pa one time mga kakabsat, umakyat kami sa puno no, sa kakamadali naming umakyat. Tapos, sa kakamadali ding bumaba, naisabit ako. Oo, naisabit ako. Kaya, hindi ko alam kung paano ako makakaya yun. Nabuking tuloy kaming nasa puno ng bayabas. Hay, sarap balikan yung mga ganong alaala nung mga bata pa. Tapos alam nyo po ba, nung bata pa kami, madalas kaming magkuha ng ganyan. Tapos doon na kami mismo sa taas ng puno kakain. O di ba ang saya? Ngayon hindi na aakyat, sinusungkit na lang, hindi masaya. Kasama ko dati yung mga pinsan ko. Lahat ng klase ng puno aakyatin namin basta may bunga. Pati mga duhat, mangga, yung mga yan, ay sos, wala kaming patawad kahit maliliit pa yung mga yan, kakainin namin. Okay, so hanggang dito na lang po ang aking video. Panoorin nyo po ang part 2 ng aking project para sa aking patio. Hanggang sa muli!